Kwento ko lang sa inyo about kay auntie na pinatawag ako sa bahay nila. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, nagulat ako sa suot ni auntie. Para siyang naka-crop top na may butas-butas at kitang-kita tuloy yung dalawa niyang melon. At kitang-kita ko tuloy yung dalawa niyang kulay pink na kamatis na nakatusok sa dalawa niyang malaking melon. At nagulat ako bigla kasi biglang lumapit sa akin si auntie at niyakap ako, at dahil din ramdam na ramdam ko tuloy yung ano niya. Sabay sabi sa akin ni auntie na kumain na ba daw ako kasi nagluto daw siya ng tinola. Dahil hindi pa ako kumakain ng that time, sinabi ko kay tita na hindi pa ako kumakain, kaya dali-dali niya ako pinagsandok ng tinola. Habang kumakain ako, nagulat ako kay auntie kasi bigla siyang tumabi sa akin. At tinanong niya sa akin kung masarap pa daw yung luto niyang tinola. Tapos sinabi ko kay auntie, ito ang pinakamasarap na tinolang natikman ko sa buong buhay ko. Kaya dahil dun, hinampas ako sa braso ni auntie sa sobrang kilig. At sabay bulong sa akin ni tita, ay ako ba, masarap ba akong panoorin habang naliligo? Sabay ka pa niya sa ice cream ko at sabay sabi sa akin ni auntie, nagbibinata ka na talaga, ang laki na nitong ice cream mo ah. Sabay sabi ko kay tita, tita ano bang ginagawa mo, nakakahiya? Sabay dila ng auntie ko sa liig ko at sabay sabi sa akin, bakit dito nahihiya ka pero sa panonood sa akin hindi ka nahihiya? At dahil doon sinabi ko yung totoo ko nararamdaman kay auntie, na crush ko siya simula bata pa ako. At inamin ko na rin kay auntie na pinagpapantasyahan ko siya habang naliligo ako or matutulog na ako. Sabay sabi sa akin ni auntie, what if kung tuparin ko yung mga pinapangarap mo sa akin? Pagkatapos sabihin yun ni auntie, pumunta siya sa ilalim ng mesa at tinanggal niya yung ano ko, at nagulat siya dahil nakita niya yung malaki kong ice cream. At hinawakan niya to at dinidila-dilaan niya yung ice cream ko. At habang ginagawa yun ni auntie, nakikilit-kilit talaga ako na hindi ko talaga mawarian kung ano yung nararamdaman ko noon that time. Pero mas masarap yung sinubo pa niya yung ice cream ko. Yung ginawa yun ng auntie ko, grabe, napakasaya ko noon that time. Hindi ko mawarian kung anong nararamdaman ko. Parang pinanganak muli ako. At hindi rin nagtagal, sumabog na rin yung milk flavor sa bibig ni auntie at bumulwak talaga to sa bibig niya. Sobrang daming lumabas na milk flavor sa ice cream ko, tumasik na rin to sa butas-butas niyang crop top at kumalat to sa dalawa niyang melon. Kaya napasabi ako kay auntie kung okay lang ba siya at humingi ako ng sorry dahil din sa nangyari. Pero sinabi lang sa akin ni auntie, kasama naman talaga yun sa ganun kaya wag mong alalahanin. Tapos tinanggal ni auntie yung pambaba niyang suot at pinakita niya sa akin yung medusa niya na maputi at mataba at mamula-mula pa. At sabay sabi sa akin ni auntie, matigas pa naman yung ice cream mo, baka pwede mo rin pakainin tong naglalaway kong medusa. Sabay sabi ko kay auntie, first time ko kasi to kaya hindi ko alam ang gagawin ko, pwede po bang alalayan mo ko auntie? Sabay sabi sa akin ni auntie, umupo lang daw ako sa upo at wala daw akong gagawin. Pagkatapos nun, tumalikod si auntie at inupuan niya ako. Saktong pag-upo sa akin ni auntie, pumasok sa loob ng medusa niya yung ice cream ko. Yung pumasok na ng buo yung ice cream ko sa loob ng medusa niya, grabe, nakaramdam ako ng init ng katawan at ngayon ko lang yung naramdaman that time. Yung pumasok na nga yung ice cream ko ng buong buo sa loob ng medusa ng auntie ko, biglang nag-twerk sa akin si auntie habang nakaupo sa akin. Yung una dahan-dahan pa, pero pagkalipas ng ilang minuto binibilisan na niya. Sobrang bilis mag-twerk ng auntie ko, napapahawak na lang ako sa upuan kasi feeling ko matutumba kami at hindi ko na rin alam ang nangyayari sa sobrang bilis na pangyayari noon that time. Pagkalipas ng ilang minuto, sumabog na nga yung milk flavor ko sa loob ng medusa ng auntie ko at napasigaw na lang talaga siya. Biglang tumayo yung auntie ko at bigla namang umupo dun sa sahig. Na biglang sinubo ni auntie yung ice cream ko, mukhang nililinis niya yung tirang milk flavor sa katawan ng ice cream ko. Yung natapos na si auntie subuin yung ice cream ko, nilalagkad naman niya ako papuntang CR para daw paliguan. Tapos